A blessed day to everyone. I am Alyssa Sendon and welcome to my day 9 of 365 Daily Devotion. At ngayong araw ay December 9, 2025. At ang ating pag-uusapan naman ngayon ay ano ang pinagkaiba ng pardon at amnesty. Ito yung napakagandang topic po para ngayong araw. At yung devotion title po natin ay Jesus, the Lamb of God. And for the concept by Pastor Russell, calling Jesus the Lamb of God declares that he is the perfect sacrifice who takes away sin completely and finally. In the Old Testament, lambs were offered as substitute for guilty people, but this pointed forward to the true lamb who would offer himself once for all. His sacrifice secures full forgiveness, fulfills God's redemptive plan, and guarantees the salvation of all who trust in Him. At for our scripture reading ay matatagpuan po natin sa John 1 verse 29. Kung babasahin natin yung Bible, marami doon na si Jesus ay tinatawag na the Lamb of God. And kung babalik tayo doon sa Old Testament, maraming lamb ang ginagamit as a sin offering. Pero etong lamb na to, it is the foreshadowing of a real and true lamb, which is si Jesus Christ na isa-sacrifice para alisin ang kasalanan, buong kasalanan ng sanlibutan. At ayun, si Jesus yung sa Old Testament, si Jesus yung lamb. From the very beginning, nandun na si Jesus. Siya yung lamb na sinasacrifice. And sabi nga ni John the Baptist doon sa scripture natin ngayon na John 1 verse 29, look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Ito yung nakita niya si Jesus habang naglalakad papalapit sa kanila nung tinidisipulo niya. And for our teaching, we always have 3 points of teaching by Pastor Russell. The point 1, the Lamb is our substitute. Si Jesus, yung Lamb, siya yung substitute ng mga kasalanan natin. Kaysa tayo yung ipapako sa krus, inako yung lahat ni Jesus. Siya yung naging sacrifice para hindi na natin maranasan yung pagkapako doon sa krus. And sa Old Testament, yung sa mga sinners nga, 'di ba? Yung inaalay nila is yung mga animals katulad ng lamb para alisin yung mga kasalanan nila. Ito yung inask ni God sa kanila to take away their sins. And kung hindi dumating si Jesus, siguro hanggang ngayon ginagawa pa rin natin yon. We are offering lamb. Tapos siguro ngayon ay ubos na rin yung mga tupa dahil araw-araw tayong nagkakasala. But si Jesus, yung gusto lang sa atin ni Jesus, yung hinihingi sa atin ni Jesus, yung i-offer natin kapalit ng kanyang pagsasakripisyo doon sa cross ay yung sarili natin. Gusto niyang ialay natin yung sarili natin sa kanya. It doesn't mean na i-end mo na yung buhay mo para kay Jesus. He wants yourself, your burdens, yung mga worries mo, yung mga plans mo, yung plano mo ngayong araw, yung plano mo para sa kinabukasan mo, in the future, gusto yun lahat ni Jesus. Yun lang yung hinaas niya kapalit doon sa mga kasalanang ginawa natin. And also, yung sin mo ngayon, sin mo nagagawa mo ngayong araw, yung tulad ng katamaran, yung kinakampihan pa natin yung katamaran natin. Ayan, gustong kunin ni Jesus yan. Gusto ni Jesus na ialay mo sa kanya yan, i-offer mo sa kanya yan. And for point 2 of teaching, the Lamb obliterates our sins. Ano ibig sabihin ng obliterates? Ito yung inalis na, wala na, tinanggal na ng buo. Inalis na at walang tinira. Si Jesus, nung sinacrifice niya yung sarili niya,
hindi niya pinili yung kasalanan mo, kung yung anong kasalanan mo lang ang aalisin niya. Inalis niya na completely, maliit man o malaki. Wala na siyang tinira kahit yung kasalanan na hindi mo pa nagagawa or magagawa mo pa lang ay inalis na niya, pinatawad ka na rin niya. Para pagdating ng panahon na tayo ay haharap sa Ama, sa Diyos Ama, wala nang kapintasan sa atin. Yung Father God, kaya tayong tingnan, harap-harapan dahil yung makikita niya sa atin, hindi na yung kasalanan natin, kundi yung righteousness na ibinigay, na ikinover ni Jesus para sa atin nung siya ay pinako na sa krus. And kailangan mo mabuhay. You deserve to live. Kasi ayun yung dahilan bakit si Jesus ay inalay niya yung buhay niya. Hinalay niya yung buhay niya para sa iyo. And you deserve to live for Christ. And point number 3, the Lamb provides us amnesty. What does it mean, amnesty? Ito yung ibig sabihin sa Greek, ibig sabihin nito is no memories, nothing memories, no records. Si Jesus, nung inalay niya yung sarili niya dahil sa mga kasalanan natin, he, he forget, he forget all those sins na nagawa natin. Hindi niya na inalala pa. Binigay niya yung buhay niya para sa atin at kinalimutan lahat ng kasalanang nagawa natin. Hindi ibig sabihin nun ay makakalimutin ang Diyos na nakalimutan niya lang na nagkasala tayo. But He intentionally forget all those sins na nakommit natin. And ayun, si Jesus, ni-remove niya yung sin natin. He forgives us. He remembers no more of our sin. Yung kay Jesus talagang mararanasan natin yung tinatawag na say less sa relationship, say less. Di mo na kailangan magpaliwanag, wala ka nang kailangan sabihin. He already forget all your sins. Hindi niya na iniisip yun kasi yung kasalanan natin na pinatawad niya na tayo, hindi niya na gagamitin yun. Hindi niya kailangan gamitin yun para isumbat pa sa'yo kung ano yung mga kasalanan mo o kahit makalimot ka o makalimot ka sa kanya, hindi niya gagamitin yung mga kasalanan mo dahil kinalimutan niya na ito, pinatawad ka na niya and no more. Say less tayo kay Jesus. Ayun nga doon sa Hebrews 10 verse 17, sabi dito, their sins and lawless act I will remember no more. Tagalog, at ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa, di ba? Maniwala tayo kay Christ kasi si Christ, ang hindi niya lang nakakalimutan is yung mga promise niya, yung mga salita niya na ibinibigay sa atin. And that's it. Pag sinabi niyang, I will remember no more, wala na, hindi niya na aalalahanin pa. Sabi naman sa Psalms 32 verse 1 to 2 sa Tagalog, mapalad siya na pinatawad ang pagsuway, na ang kasalanan ay tinakpan. Mapalad ang tao na hindi pinaparatangan ng kasamaan ng Panginoon at sa kanyang espiritu ay walang pandaraya. Whose sin the Lord does not count against them, and in those whose spirit is no deceit. Sabi naman sa Isaiah 43 verse 25, I, even I, am he who blots out your transgression. Ito yung sinasabing obliterates, inalis na, hindi na iniisip pa. For my own sake, and remember your sin no more. Sabi sa Tagalog, ako nga ang siyang pumapawi ng inyong mga pagsuway, alang-alang sa akin, at hindi ko na aalalahanin ang iyong mga kasalanan. 'Di ba? How great our Lord is. Kahit sobra-sobra yung pagkakasala natin, hindi niya na ginagamit yun, hindi niya na inaalala yun para sa atin na mapatawad tayo. And yung pinagkaiba ng pardon and amnesty, dahil ito yung topic natin ngayon, pardon versus amnesty. Sa panahon natin ngayon, meron tayong pardon. Ito yung you are forgiven
but your sin is still recorded. Papatawarin kita pero nandito pa rin yung kasalanan mo. Ginawa mo pa rin yung kasalanan na yan at aalalahanin pa yan. And when it comes to amnesty naman, you are forgiven and your sin are forgotten. Ito yung ginagawa ni Jesus. Ito yung binibigay niya sa atin na papatawarin tayo at yung kasalanan natin ay wala na, hindi na aalalahanin pa. And to our to our application naman, always 3, verse 1, para isabuhay natin ito, do not just give a pardon. Again, pardon, papatawarin natin yung tao, pero still recorded yung kanyang pagkakasala. Do not just give a pardon, give amnesty. Kasi si Jesus, di ba, finorgive niya tayo. Sabi nga sa Bible, Colossians 3 verse 13, forgive as the Lord forgive you. Paano ka pinatawad ng Panginoon? Amnesty. And you should do the amnesty to others. And um, application number 2, delete every records of wrong. Kapag nagpatawad ka, wag mo na alalahanin yung past na nagawa nila. Pag nagpatawad ka, do it from your heart. Sabi nga sa 1 Corinthians 13, characteristic of love, ang sinasabi dito, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud. Sabi din sa verse 5, it keeps no records of wrong, and you should do that. Kasi ito yung sinabi sa atin ni Jesus, it is commanded by us, love one another, and keeps no records of wrong. And for the application number 3, devote yourself to following Jesus. Live according to his ways. Forgive as how he forgave you, and your wrongdoings. Kalimutan mo na yung kung may nagawa mang pagkakamali, pagkakasala ang ibang tao sa iyo, forgive them. Kasi ganun ang ginawa ni Jesus para sa iyo. Again, hindi niya pinili alin sa mga kasalanan mo ang patatawarin. Pinatawad ka niya ng buo mula sa malaki at maliit na pagkakasala mo. And that's what He wants you to do. And that's how we can follow Jesus Christ. And bago tayo magtapos, gusto ko lang magbigay ng reflection. Let's have this reflection. I hope na marami tayong natutunan at may natutunan tayo from this video. And for reflection, how does knowing Jesus died as the Lamb of God who takes away the sin of the world change the way you forgive? Or dahil dito sa nalaman natin kung paano the Lamb of God na inalis lahat ng kasalanan natin, kasalanan ng mundo. Paano nito nababago yung way ng pagbibigay mo ng kapatawaran sa iba. And I hope marami tayong natutunan. And before we finally end this devotion, let's have a short prayer. Father God, thank you for today's devotion. Thank you for the knowledge and the wisdom you shared for us. Thank you for the love of Jesus. Thank you at pinatawad niyo kami mula sa maliit at hanggang sa malalaking pagkakasala namin. At salamat at hindi mo ito ginamit pa dahil kinalimutan mo na ito, Panginoon. Salamat sa sobrang pagmamahal mo sa amin, Panginoon. At ngayon, kayo na po nawa ang manguna sa amin sa araw-araw, Panginoon, at sana'y tulungan niyo kami sa pagbabahagi ng inyong mga salita, Panginoon. Ayun lamang po, maraming salamat. In Jesus' name I pray. Amen, amen, and amen. At dito na po tayo nagtatapos. See you in tomorrow devotion, our day 10 of daily devotion. Bye!